Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa 17th Sunday in Ordinary Time. And today we celebrate also the Word Day of grandparents and the elderly. And we also celebrate the Film Mission Sunday. So sa lahat po ng mga lolo't lola at mga nakatatanda po na naririto, ipalakpakan po natin sila. Sa gospel po natin, mga kapatid, nadinig po natin bago po magkaroon ng multiplication of the loaves and fish. So, bago paramihin po ni Jesus yung 5 tinapay at yung 2 isda, nagtanong muna po siya kay Philip. At ang sabi, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain yung mga taong ito? At hindi po alam ni Philip kung paano pakakainin yung maraming tao. Kaya sinabi ni Saint Andrew kay Jesus, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Kung titingnan po natin ng mabuti, mga kapatid, isang bata ang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Isang bata na mahirap, na kung saan yung binigay niya siguro ay sapat lamang para sa kanyang pangangailangan o sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngayon siguro maganda na pagnilayan po natin ano yung qualities ng bata sa pagbibigay na pwede po nating makuha o pwede po nating matutunan. At ngayon din po, mapalad po tayo dahil may isang bata po tayo nasa harapan, si Beato Carlo Acutis. Isang kabataan na ginamit po ang talento, ang kanyang kakayanan, ang kanyang talino sa modernong teknolohiya upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Meron lamang siyang kakayahan, limitadong kakayahan, pero na-maximize niya yung kakayang ito para ipalaganap ang salita ng Diyos. Now, ano yung mga qualities na makukuha natin doon sa bata sa gospel at sa kabatang ito si Beato Carlo Acutis? Una po ay yung pagiging selfless. Pinapakita po sa atin ng bata na hindi po siya makasarili. Kasi kung isipin lang po niya yung kanyang pangangailangan, yung kanyang gutom o yung maaaring gutom na maranasan niya habang nangangaral at nagpapagaling si Jesus, siguro hindi niya ibabahagi yung kanyang tinapay at yung kanyang mga isda. Kasi uunahin niya yung kanyang sarili. Teka, ba't ko ibabahagi ito? Magugutom din ako. Naging selfless siya. At ito rin po yung gusto ni Jesus na gawin natin, na isipin natin yung pangangailangan ng iba. Na kahit yung ibibigay mo ay sapat lamang para sa'yo, nagagawa mo pa rin ikonsidera yung pangangailangan ng iba, mas higit na pangangailangan ng iba. Maaari sa pagkakataong ito, nakakaranas tayo ng medyo gipit sa budget, medyo nagugutom, may mga pangangailangan, may mga utang. Pero marami din tayong mga kapatid na mas higit yung dinaranas nilang mga pagsubok. Lalong higit ngayon dumaan ang bagyong Karina. Maaari ngayon, iniinda lang natin, siguro medyo short yung budget, pero yung iba, ang iniinda po nila, nawala na sila ng tahanan. Yung iba, nawala sila ng sasakyan. Yung iba, namatayan pa ng mahal sa buhay. Sa unang pagbasa po in our first reading, ipinakita ng Diyos na ang pagbibigay ay dapat selfless. At paano po ito ipinahayag? Ito po ay sa pamamagitan po ng pagsasabi na meron pong isang lalaking taga-Baal Salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong 6 trigo at 2 tinapay na yari sa unang ani niya ng cebada. Anong ibig sabihin po ng first harvest? Anong ibig sabihin po ng unang ani? Sa kaisipan po ng mga Hudyo, pag sinabing first harvest, ibig sabihin ito, yun yung the best na ani. Yun yung pinakamaganda. Yun yung pinakamainam. Kaya
kung babalikan po natin yung lumang tipan, yung Old Testament, marami po doong kwento na ang inihahandog po ay yung first harvest. Inihahandog sa templo yung first son or yung eldest son. Ang inihahandog ay yung unang ani, yung unang o kaya yung panganay na tupa, yung unang pinanganak na tupa. Yun ang kanilang inaalay. Bakit? Kasi yun yung tinuturing na the best. Pero sa panahon natin ngayon, maaaring hindi na ito angkop. Ang pagbibigay ng unang ani, pag-aalay sa panganay na anak, paghahandog ng panganay na susunuging hayop. Ngayon, ang the best na may bibigay po natin ay yung tinatawag na po nating pinakamahalaga, valuable, at yung pinakamakahulugan na bagay na pwede po nating ihandog sa Diyos o pwede po nating ibahagi sa iba. That's something valuable and meaningful na pwede po nating i-offer sa iba. Na kahit yung ibibigay mo ay nakalaan, intended para sa iyo, ibibigay mo pa rin, ibabahagi mo pa rin sa taong mas higit na nangangailangan kaysa sa iyo. Sabi nga, when you care about somebody, you do what is best for them. When you care about somebody, you do what is best for them. I remember po, yung aking pong lolo, sa side po ng aking nanay, ang aking pong lolo ay farmer, magsasaka po. Noong matagal ng panahon po, ang Quezon City, bali sa side ng nanay ko po, kami po itubong mga taga Quezon City po, sa Tandansora. Yung po dating po yun, may mga sakahan po doon, kinukwento po sa akin. And then yung lolo ko po, napakatyaga po na magsaka. Ang tyaga po na magtanim ng mga palay at iba't iba pang mga gulay. Meron po siya isang kalabaw, gigising po siya na madaling araw, at yun po, tsatsagain niya po yung araruhin, yung lupa doon. Ginagawa niya po yung lahat ng yon, yung kanyang hirap, pagsasakripisyo, no? Hindi na niya iniinda yung sakit, hindi na niya po iniinda kung ano man yung tindi ng init ng araw doon, yung gutom. Kasi gusto niyang ibigay yung best para sa kanyang pamilya. Gusto niyang ibigay yung best para sa kanyang mga anak. Kasi para sa kanyang inspirasyon niya, ayaw niyang danasin yung ganung hirap ng pagsasaka. Ayaw niyang danasin ng mga anak niya yung ganung pagsasakripisyo na ginagawa niya bilang magsasaka. Nagbigay siya kahit mawalan siya, wag lang yung kanyang mahal sa buhay. Kahit na makaranas siya ng gutom, wag lang magutom yung kanyang 11 anak. Na kahit na siya ay mahirapan, kahit na siya ay magkasakit, wag lang yung kanyang mahal sa buhay. And that is selfless. Nabanggit ko yung halimbawa yun kasi today, sabi ko nga kanina, pinagdiriwang natin ang araw ng mga lolo't lola. At kasama sa intensyon ng banal na misang ito, ay alalahanin natin yung mga lolo't lola natin na nagsakripisyo para po sa ating kinabukasan. At kung bakit tayo naririto ngayon, dahil sa ating mga lolo't lola. And remember this, my dear brothers and sisters, a selfless person, ang tao hindi madamot, is like a candle, katulad ng kandila. He burns himself up to give others light. Kung mapapansin niyo po, yung ating po mga kandila, hindi ko lang alam kung mga kandila, kandelabra pala, no? Yung ating po, kung meron kayo makikita ng kandila, ang kandila ay nagbibigay ng liwanag, no, habang sinusunog niya ang sarili niya. So, ibig sabihin, unti-unti siya nababawasan. Pero malaga na mga kapatid, sa unti-unting pagbawas ng kanyang sarili bilang kandila, naghahatid siya ng liwanag.
And I think, yun din po yung kahulugan ng ating buhay. Sa mga pagkakataon na tayo po'y nagbibigay, maaaring hindi bumalik. Pero, yung pagbibigay pa lang yun, may pagkakataon na ibinigyan natin, nabigyan natin ng liwanag. Maaaring nawalan tayo, maaaring nabawasan tayo. Pero yung ibinigay pala natin, isang magandang tanglaw para doon sa taong binigyan natin. At yung liwanag na yon, hopefully, ay magpatuloy din sa pamamagitan ng pagbibigay ng taong napagbigyan din natin. Selfless. Pangalawa ay pure, pagiging dalisay. Kapag ang isang bata ay nagbigay, hindi niya iniisip kung ano yung magiging kapalit ng kanyang ibinigay. Yung isang bata, kung magbigay po, walang kondisyon. Kanina pong 4 p.m. Mass, nakakatuwa yung isa nag-offer na bata. Napaka-inosente. Hawak-hawak niya yung kanyang offer. Nilagay lang po niya dun sa may box ng offering. At kitang-kita mo yung itsura ng bata, masaya siya. Kitang-kita mo yung pagiging pure, dalisay, yung pagiging inosente sa pagbibigay. Nag-enjoy siya pagkabitaw niya nung offer niya. Kaya sabi ko, thank you ha. Susunod ulit. Ang isang bata kung magbigay, walang kondisyon. Pure. Bukal sa kanyang puso. Ngayon, paano po ba natin ito isasabuhay? Paano ba magiging pure? Magiging dalisay yung ating pagbibigay? Kasi minsan may mga nabibigay na merong ibang intensyon eh. Pero nagiging puro ang ating pagbibigay kung tutularan po natin yung sinasabi po sa second reading natin. At ano po yung sinasabi po sa second reading natin? Kayo'y maging mapagpakumbaba, maging mabait, maging matyaga, magmahalan kayo, at magpaumanhinan. So yung purity entails humility, kindness, patience, and love. Para pala maging pure yung ating pagbibigay, kailangan itong mga sangkap ng pagpapakumbaba, kabaitan, pagtsatsaga at pagmamahal. At pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa mga sinabi po ng ikalawang pagbasa, doon nagiging puro, doon nagiging dalisay yung ating pong pagbabahagi, yung ating pagbibigay. Malinis ang ating hangarin, malinis yung ating motibo kung bakit tayo nagbibigay. Hindi para magpasikat, hindi para magmalaki, hindi para dumami ang reaction sa social media, yung mga hearts, likes, hindi. Not for cloud-chasing purposes. Hindi para purihin ng iba. Pero nagbibigay tayo ng bukal sa ating kalooban na walang hinihintay na anumang kapalit. Sabi nga daw po, if you are helping someone, kung ikaw ay tumutulong sa iba at naghahangad ka ng kapalit, you're expecting something in return, you are doing business and not kindness. Kung ikaw pala gumagawa ng pagtulong at yung return, naghahangad ka ng kapalit, like for example, para maging popular, para maging famous, for more likes and hearts, react, ang ginagawa mo, business and not kindness. Third and last point po natin, yung pagiging grateful. I think isa sa mga qualities siguro na dapat makita natin sa pagbabahagi ay yung pagiging mapagpasalamat. Pinapakita lamang sa atin ng bata dun sa gospel na nabanggit sa ngayong readings po natin na yung dahilan ng kanyang pagbibigay ay bilang pasasalamat sa tulong ni Jesus, sa kanyang pagpapagaling at pangangaral
sa mga tao. No, ito po yung sabi po ng mga ilang commentaries ng mga Bible experts na maaaring nag-motivate sa bata kasi nakita niya si Jesus, matyaga na nangangaral, matyaga na nagpapagaling. So parang bilang expression ng kanyang pasasalamat, ibibigay ko na lang itong 5 loaves and 2 fish ko. At marahil isa na doon yung bata na pinagaling at tinuruan ni Jesus. Kaya naman masasabi natin na yung dahilan ng pagbibigay ng bata ay upang ipakita kay Jesus yung kanyang pasasalamat sa lahat ng ginawa niyang mabuti sa kanya. Mga kapatid, ano man ang ating natanggap o tinatanggap sa Diyos, malaki man ito o maliit, marami man o kakaunti, matuto tayong magpasalamat. Still remember po yung isang preaching po ng Dominican priest sa aming community sa Calamba. Sabi niya, yung taong marunong magpasalamat ay yung taong mayroong edukadong puso. Yung taong marunong magpasalamat ay mayroong pinaka-edukadong puso. Ano po ba ang kabaliktaran ng taong hindi marunong magpasalamat? Ano ba yung kabaliktaran ng taong marunong magpasalamat? Ang tawag natin ay ingrato. Diba? Yung tao na hindi marunong man lang tumanaw ng pasasalamat, parang wala lang. Anong tawag natin ito? Ingrato. At hindi magandang attitude po yun. Yung ating pasasalamat ay ma-express po natin sa pamamagitan ng pagbabahagi, pagbibigay sa iba. Nagbibigay tayo bilang pasasalamat sa kabutihang loob ng Diyos sa ating buhay. Last year, I remember po, may isang lumapit po sa akin tao. Sabi niya, Father, magdodonate po ako for the construction po ng ating church. Okay, edi yun. Nagbigay siya, pinarisibuhan. Pero wag niyo na po ilagay po yung pangalan. So, anonymous donor, ayaw niya. Teka lang, ano bang intention mo? Kasi usually, pag may nagdo-donate, may mga intention about for the immediate recovery, for the soul, for passing the board exams, bar exams, no? For the birthday. Sa kanya, simple lang. Yung kanya intention, Father, ito po ay pasasalamat ko po kay Lolo Uweng. Binibigay ko po ito as my expression of gratitude, as expression of my thankfulness for all the blessings po na tinanggap ko dahil po kay Lolo Uweng. So always remember this, my dear brothers and sisters, that gratitude is the best attitude and it is the healthiest of all human emotions. No one has ever become poor by giving. Sabi ko nga kanina, anumang meron po tayo, maliit man o malaki, marami man o kakaunti yung blessings, matuto tayong magbigay sa mga nangangailangan. Dahil hindi imposible na magbigay. At kapag ikaw ay biniyayaan ng Diyos, ibig sabihin, magbiyaya ka rin sa iba. Maging instrumento ka rin ng biyaya sa iba. Yung bata na nasa gospel po natin, yung meron siyang kakaunti na 5 tinapay at 2 isda, ibinahagi niya sa iba. Naging biyaya siya sa iba. Si Beato Carlo Acutis, yung kanyang, sabihin nating, limitadong kaalaman sa teknolohiya, ibinahagi niya para ipalaganap ang salita ng Diyos, para ipamalita yung Eucharistic miracles, upang ipamalita yung kahalagaan ng debosyon kay Mama Mary, yung debosyon sa Eucharistia. Yung pala yung maliit na alam natin, pwede pala magkaroon ng malaking impact sa buhay ng iba. Kaya mga kapatid, when God blesses you financially, don't raise your standard of living, but raise
your standard of giving. Remember these 3 lessons for this Sunday: selfless, pure, and grateful giving. Amen.